Two block na mulat ang igugupit natin dito kay tropa mga ka-aspiring. Matagal na rin daw siyang hindi nakakapagpagupit dahil hindi daw siya makakita ng matinong barber na magugupit. At salamat dahil pinagkatiwala ni pare sa akin yung gupit niya ngayon. Usually may ihahambing natin to sa Jeju Mullet dahil nakamalit din to tapos pointy yung sideburns, pero ang difference nito is nakakonect yung sides sa back. Hindi siya totally katulad talaga ng Jeju Mullet na naka-undercut. So para siyang two block yung sa sides tapos mullet sa likod. At sa mga ganito kahabang buhok ay mas maganda kung marunong tayo mag finger cutting or precision cutting na tinatawag nila para mas precise yung gawa natin at putol natin sa mga buhok. Ako ay hindi naman ganun kahusay sa ganitong klaseng technique, pero kahit papano ay marunong naman. Hindi ako katulad sa iba na sobrang linis kung gumawa ng ganitong klaseng technique dahil yun talaga yung expertise nila. Pero para sa akin, wala naman din halos sa procedure na ginagawa natin, or siguro konti lang yung difference. Pero as long as nakukuha naman natin yung outcome na gusto natin, is okay na yun. Ganito lang kasi yung mga berada ko gawa ng ayokong masyadong tumagal yung proseso. Kaya gumawa ako ng technique ng mas madali pero halos pareho lang din yung nagiging outcome. Ito kasalukuyan yung technique na sinasabi ko sa inyo mga ka-aspiring. Hindi na ako nag-iipit-ipit ng marami. Like yung maraming partition na ginagawa. Ganyan lang, basic lang. At sa paggamit naman netong feather razor ay mabilis lang namang gamitin to sa mga hindi pa nakaka-experience gumamit nito. I-slide mo lang. At ang feather razor pala na bala ay mabibili mo lang sa Shopee. Wala kang mahanap sa ibang platform. Nasa Shopee lang. Kulay red yun, na kulay pula. After natin maputulan yung length sa likod ay pagdugtong na natin yung sa sides. At yung likod, yun, nakikita naman natin yung galing sa likod. Yun lang din yung guide natin para mapantay natin tong sides na to. Anyways, yung sides na yan ay babawasan pa din naman yan eh. Pwede kang gumamit ng scissors overcomb technique at pwede kang gumamit ng clipper overcomb technique. Pero bakit natin muna inipit-ipit bago natin gawin yan? Pwede mo naman i-rekta talaga sa totoo lang. Pero para mas mai-connect natin ng mas maayos sa likod, kinailangan natin gawin yung ganong klaseng procedure para mas smooth yung flow at connected ng mas maayos. So usually sa mga two block haircut, ang ginagamit nating guard or guide is number 4 guard. Depende sa kapal ng buhok ng kliyenteng ginugupitan natin. Kapag sobrang nipis ng buhok ng kliyenteng ginugupitan natin, ay taasan natin yung guard na gamit natin. Kapag makapal naman sobra, babaan natin yung guard na ginagamit natin. Dito naman sa pagdi-detail ng sides ay dahan-dahan lang dahil kapag namali ka dyan ng galaw ay possible na masira yung ginagawa mong pointed na sideburns. Kaya mas maganda kung dahan-dahan. At ganun din naman sa pag-aahit. Kasi mas komplikadong ahitan ng ganto kaysa sa mga taper. Taper kasi kahit bilisan mo hindi naman masyadong nasisira. Pero pag ito, aray ko. Bakit kailangan gumamit ng feather razor? At ano nga ba ang nagagawa ng feather razor? Sa mga hindi nakakaalam, ang ginagamit ko ngayon ay feather razor. Nakakatulong kasi ang feather razor para maging smooth na agad yung dulo ng buhok ng kliyenteng ginugupitan natin. So wala nang parang straight line. Kung baga ay textured na ang dulo nito. Maraming alternative ways ang pwedeng gamitin sa gantong klaseng procedure. Pwede kang gumamit ng point cutting technique kung gusto mong mabasag din yung dulo, katulad ng ginagawa ng feather razor. Or pwede mo namang gamitan ng thinning scissor technique pero point cutting ang position ng thinning scissor ay goods na goods rin. At dito naman sa top ay i-layer lang natin ito. Tapos okay na. Tapos na ang gupit natin mga ka-aspiring. Hindi ko na pinakita yung texturing na ginawa ko, pero ipapakita ko dito kung paano natin ini-style ang buhok ng kliyenteng ginugupitan natin after natin magupitan. At ito ang styling process lang ng ginagawa natin. Ina-applyan lang muna natin ang product. Dapat equal yung application ng product na ginagawa natin. Minsan gumawa tayo ng circular motion para equal yung product na nalalagay natin, walang makapal at pantay-pantay lang sila. At ayusin na natin ng dahan-dahan kung ano yung preferred natin na look para dito kay tropa. At after natin maayusan, thank you for watching mga bro. Sana marami kayong napulot na aral sa tutorial natin. And please subscribe mga ka-aspiring para sa more tutorials to come. Tuloy-tuloy lang tayo at mabuhay tayong lahat mga ka-aspiring.